Magandang hapon po, Ma'am Mary Ann. Magandang hapon din po, sir. Ano po sige ang po. inyong pinagdadaanan dyan? Kamusta naman po kayo, ma'am? January po, nag-umpisa po sila na nag-aayos po dyan sa harapan po namin. Dito po sa Supreme Legacy. Ang alam po lang po namin noon ay gilingan lang po ng bato yan. Buwan po ng May, June, unti-unti na pong napatayo po yung makina po na yan nandyan po. Bago po pala nag-operate po, pinatawag po kami ako sa barangay. Pinatawag kami sa barangay. Ako lang po yung mag-isang dumating po. Public hearing daw po ang tawag doon. Pero nalaman ko po yung pala ay para daw po sa agricultural to industrial po pala ang aming paghihiringan daw po. Okay. Ngayon po, sir, nung pagkatapos po na yon, yung po ay nag-umpisa na po sila mag-operate po. Napakabaho po, napakaingay, wala sa oras po ang kanilang pag-operate po. Ito po ay nireklamo nyo na sa inyong local government unit, sa inyong mayor, sa inyong barangay. Yes po, nung talagang hindi na po namin alam ano po ang baho, lumapit na po ako sa aming barangay. Wala po daw po siyang magagawa. So dalhin ko na daw po sa bayan. Okay. Dilapit po siya sa Sangguniang Bayan po. Noong Okay. September 25 po, nagkaroon po kami ng hearing po doon. Ano po nangyari sa hearing na yun, ma'am? Ano po ang ginawa ng inyong local government? Ang gusto namin sana po ay mahinto po. Kasi ang unang nila ay reklamo po namin yung ingay po. So ginawa po nilang 5 to 6 lang po ang operate nila. Wala na pong alas 2, wala na po sa alas 11, alas 12, wala na po yun. Mhm. So yung pangalawa, yung ipinapangako po ng Supreme Legacy, yung vacuum na ihigop daw po. Ihigop daw po ng mabaho. After 2 weeks daw po, darating po. Opo, kasi meron pong standard yan na parang containment system para sa usok. Tinayo po nila to, ma'am? Ginawa po nila to? Yung may vacuum na may sisip-sip ng usok? So after 2 weeks po, pinatawag po ako uli. Hindi po dumating yung kanilang vacuum po. Mhm. Ang sabi po ng secretary, after 2 months pa daw po. Sir, after 2 months pa daw po. Ngayon po, December na po. Mhm. Wala pa rin po. Yung amoy po talaga, sir, talagang hindi po talaga nawawala. May operate o wala, mayroon po. Kahit na po hindi po sila nag-ooperate, nangangamoy po goma. Ma'am Quisia? Good afternoon po, sir. Nabigyan ba ito ng mga nararapat na permit ng ating LGU? Noong pong November 21, 2025 po, nag-issue na po kami ng cease and desist order Ayun na nga. Yeah. Okay. sa Supreme Legacy po and Unimax Steel Structure and Construction Corporation. Okay. So bukod sa asfalto, sila rin ay gumagawa ng bakal dito, no? Sa compound na to. Admin. I'm not so sure, sir, pero ang alam ko lang po is batching plants. So, asphalt po. Dito sa cease and desist order, ano po ang basis ng ating LGU para magbigay ng cease and desist? Meron na po silang mga notices po dati na may mga report nga po from community po Okay. na may amoy po yung kanilang emitting fumes and odors Okay. and industrial output po. Kaya po nagkakaroon na po ng posing potential risk to public health and Yes. safety po. So dahil wala rin po sir sige. silang business permit, locational clearance, zoning compliance certificate, and environmental permits po. Kaya rin po kami napilitan na rin po magbigay ng system. Wala silang permit kahit kahit anong permit wala pala. silang permit. Wala. Yes po, sir. Pwede immediate closure talaga ang pwede nating ipataw sa kanila once we do confirm Yes. that the records show na wala silang kahit anong permit. Wala po silang kahit Paano anong to permit. natayo? Di ba matagal magtayo ng isang pabrika dahil ba hindi sila nag-renew or from the very start wala Wala po silang permit, sir, kahit na ano po. Yes po. Kailan natin mapapasigurado na hindi na to mag-ooperate? Siguro, sir, kailangan pa rin po namin Due process. ipatawag po yung mga officers po company po. I think it's time naman na pa-stop na natin, pa-condemn na natin yung operation nila. Tigil na Nakalagay rin talaga. naman, sir, doon sa cease and desist order po na ang resumption po ng operations nila shall only be allowed upon official written clearance from the LGU. Yun, okay. So ngayon, titigil na talaga siya muna, no? Sir Salino, magandang hapon po. Good afternoon. Itong Supreme Legacy Construction Incorporated, dumaan ba po sila sa proseso ng DENR clearances? Itong company na to, sir, based on record, Mhm. meron po kaming na-isyong environmental compliance certificate Ayun, ECC. noong September 30, 2025. We have a compliance validation last October. Nag-inspect po yung mga mga personnel from the field offices. Okay. Meron pong mga notices of violation. Okay. Considering po na bago lang naman po ito na-approve yung ECC, so I believe so that they are still
on the process of complying other regulatory permits like yung mga discharge permit, mga Opo. for yung Kanilang mga waste management permits po, no? Yes, sir. Ma'am Mary Ann, January pa lang po, nag-ooperate na po sila? Yung January po, yun po ang pag-istila po nila ng mga gamit po nila dito. Yung yung paglalagay ng mga bakod, yung paglalagay ng mga, yung gilingan ng bato. Yung ano po ng asfalto po, ay nakumpisa po yan ng June, July. Doon lang po, June, July. Talagang hanggang September po, tuloy-tuloy po. Kaya nga po kami lumapit ng Sangguniang Bayan. Hindi po ito ma-issuehan ng ECC pag walang zoning clearance from the local government. Yun sana yung susunod kong tatanungin. That is one of the essential requirement for the issuance of the ECC. Hindi ko po maintindihan kung bakit hindi alam ng local government, considering na from the barangay itself, meron din pong hearing ito, public hearing ito, attorney. Tama po, RD. Doon sa classification. Kaya, although if to go back to the main issue of this asphalt plant, ang problema kasi based doon sa napakinggan ko kanina is yung amoy at ang ingay. Tama po, RD. So, insofar as the EMB is concerned, kasi itong attorney, itong asphalt plant, minimix itong aggregate doon sa yung chemical na tawag na bitumen. Doon sa pagmimix, wala po itong burning. Heating lang po. Pag nag-heat po ito, meron pong may amoy talaga. Fumes. Yung fumes. Yes. Hindi mo po maiwasan yung fumes. Tama po. Pero Tama, ang RD. lumalabas po dyan, attorney, is yung volatile organic compound and itong hydrocarbons. Itong mga to, ang DNR, ang END particularly, wala kaming standard sa volatile organic compound. So pag nag-ano po ito, ang standard po ito is DOH and the DOLE. Kasi ano po ito health issue. Pag mga amoy, pursuant to local government code, meron na po itong, dinevolve na po ito ng DNR sa local government pagdating po sa amoy at ingay. Parang kami po, abatement of a nuisance na lang siya. Yes po, Lalabas. yes po. Opo, nasa ano po yan, nasa civil code din po yan. And ang sa amin po is yung conditions ng ECC. So, nung in-inspect po ang marami pong conditions na hindi po nasunod, like itong wala po silang mga pollution control officer, more on reportorial requirement. Ang kanilang Pero pagkukulang. Yes, yes sir. Kayo po At ay ngayon, humingi ng compliance sa kanila po, I'm sure. yes sir, pinatawag po namin sila noong December 15, noong Monday lang po. Nagkaroon po ng technical conference and they were given 15 days to submit their position paper Okay. and to defend kung ano yung mga notice of violations being issued. And then, magkakandak rin po kami ng air sampling doon sa genset nila. Kasi meron po itong asphalt plant, attorney, meron po itong genset. Okay po. Ito po yung merong nag-i-emit ng from the diesel. Okay po. So, magkakandak po kami ng air sampling. Kung babagsak sila, then we will submit it to Pollution Adjudication Board. Because the Pollution Adjudication Board has jurisdiction over pollution cases. I want to work with your office, inspeksyonan natin, tignan natin kung anong pwede natin magawa. And Yes, of sir. course, same with the admins, municipal admin. We will give them their due process. Papakinggan natin sila. Yes, sir. That way, they cannot appeal our ruling in the end. Tama po, di ba? Yes, sir. Siguro po kami Pero, makikipag-ugnayan, sir, with your office, with the complainants, para mas marami tayong makuhang, kumbaga, eyewitness reports of what has been happening. Opo. We have even received videos na sumisingaw po itong planta, no? Hindi lang siya regular na dust or anything, pero kung hindi, noxious fumes talaga. Mas maganda po na magtulungan din po ang stakeholders and the Yes, national RD. government for their compliance. Kasi po ito, ang ginagamit naman po ito for government projects din po. Yes, tama po. Government projects natin. Di naman po natin pwedeng Panggawa i-hold ng ito kalsada. without panggawa any. ng- Yes po. Tama po. Opo. Sige po, RD, maraming salamat po at magandang hapon. Kami ay tuluyang makikipag-ugnayan sa inyong opisina, no? At dadalhin po namin dyan ang aming mga complainants para mabigay ang kanilang statements. That way, matulungan natin na mapatigil itong operation ng Supreme Legacy Construction. Thank you, RD Joe Welcome po Salino. kami. Opo. Anytime po. I promise you, mapapa-permanently stop na po natin itong asphalt Ay, plant salamat na to. po, salamat po. Yes, ma'am. Marami po kasi talaga tayong nahukay dito na violations, no?
So, papatigil po talaga natin to, ma'am. Tayo po ay tutuloy ng ipasarado itong operation ng Supreme Ay, Legacy salamat po. Construction. Salamat Okay? po. Salamat po. Maraming salamat rin po, ma'am, sa pagbigay ng tiwala dito sa aming programa.